Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Hindi na kinaya ng mga Kongresong Tambaluslos Romualdez at Nograles ang pagkastigo sa kanila ng ating pinakamamahal nating Vice Presidente na si VP Inday Sara Carpio. Nagwala ng sobra si Sara dahil umano sa mga kabalbalan na ginagawa ng mga Kongresong ito sa ating bansa na para bang pinaglalaruan na lang ang pagiging isang politiko. Nakakahiya ng tunay ang mga ganitong klaseng opisyalis ng ating gobyerno dahil sarili lamang ang kanilang iniisip at kapakanan ng taong bayan ay naiisantabi lamang. Para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, nakakasawa na dyan sa mga nangyayari sa Pinas, try ninyo kayang itapon sa ilog yung mga politikong hangal sa pwesto. At sabi din naman ng isang netizen, 125 million ang confidential fund ni Sara, inatake ng Congress, pero sa akap na 27 billion okay lang sa mga congressman, baka may balak. At sabi din naman ng isang netizen, kahit anong gawin nilang pagbabago sa economic provision, walang mangyayari. Paano ka mamumuhunan? Kuryente pa lang ang mahal-mahal na. Grabe korupsyon, matindi ang traffic, ilan lang ito na dapat unahin para makamit tayong nag-investor, di ba? Lagi po nilang sinasabi yung parliamentary courtesy, kung ating titignan, parang wala rin naman po silang gano'n. Pero bago po tayo mag-react sa mga punto de vista nitong si Attorney Trixie, shoutout po kay Attorney Trixie Cruz Angeles, 'no. Kung bago lang po kayo sa PH Update, paki-like naman po ng ating video para lagi po kayong updated. Ayun na nga 'no, mga kababayan, kaugnay pa rin po dito sa pag-aamenda ng, mga economic provision ng 1987 Constitution. Ito rin po ang issue dito, mga kababayan. Ang nag-uusap-usap lang po dito sa issue na 'to, sila-sila lang. Mga iniimbitahan diyaan sa Senado, kagaya na lamang po ng mga mamumuhunan, 'no? Kagaya nitong, European Chamber of Commerce sa Pilipinas, pabor sa eco-chacha. Yun na nga yung problema natin dito, 'no? Lahat naman yan sigurado magiging pabor kasi ang interest po nila ang maisusulong diyan sa ano na yan, diyan sa mga pagbabago na gagawin sa ating saligang batas. Kailangan po talaga dapat naman sana dito kay Senator Angara, isama niyo naman po yung mga ordinaryong Pilipino, hindi lang yung mga mamumuhunan at yung mga mayayaman na oligarko o yung mga mayayaman na elitista diyan sa usapin ng, eco-chacha na 'yan, 'no? Diyan din kayo napupulaan, eh. Siyempre kung tatanungin po natin, etong mga ano na 'to, mga banyagang mamumuhunan, talagang gustong-gusto po nila 'yan, para silang kinikiliti diyan, eh. Kasi sila lang na sa totoo lang po, mga kababayan, 'no, kagaya na lamang ng mga sinabi ng mga ibang senador, yung mga ibang provision sa 1987 Constitution, talagang ginawan na po ng solusyon 'yan. Sa iba't ibang mga, sektor ng ating, bansa, puwede na pong, mamuhunan itong mga banyaga na 'to na hindi hindi gano'n kahigpit kagaya nung, bago dumating itong si President Rodrigo Duterte. Kaya tayo po dito sa PH Update, lagi po nating sinasabi na yung mga economic provisions sa 1987 Constitution, siguro meron silang factor kung bakit, walang gustong pumasok ng mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Pero sa ating mga kababayan, maliit lang po yung ano na yun, yung, percentage, ang dahilan kung bakit ayaw pumasok ng mga banyagang mamumuhunan dito dahil sa, restrictive ang ating mga economic provisions sa ating saligang batas. Ang number one po diyan, kung tayo tatanungin, korapsyon po, mga kababayan. Oo, kasi kung ating titingnan, mga kababayan, pagdating pa lang sa birokrasya, talagang, ah, masisiraan na po ng loob ang mga mamumuhunan pagdating sa kriminalidad o safety po. Paano ka mag-i-invest sa isang bansa na ngayong panahon na 'to, bagsak presyo ang illegal na droga? Sige nga, paano ka mag-i-invest sa isang lugar na
sa isang bansa na bago mag-operate, bago ka makakuha ng permit, kailangan mo muna magbigay ng lagay kay mayor. Kailangan mo pang kausapin 'tong tao na 'to, o bigyan mo ng regalo 'tong tao na 'to, 'di ba? 'Yun po mga kababayan, korapsyon po talaga, Ito na lang diyan sa House of Representative, wala pa sa 100 milyon ang kanilang gastos sa travel expenses. Pero ang kanilang, budget sa kanilang MOOE pagdating sa kanilang travel expenses, nasa mahigit ₱2 billion. Ano pong gagawin nila dun sa mahigit ₱2 billion? Patutulugin po nila diyan sa account ng House of Representative. At pagdating ng, Pasko o magbabagong taon, hindi po natin alam kung bumabalik yan sa National Treasury. Yung mga maliliit na bagay po na yun, pagka nalaman po yun ng mga mamumuhunan, mawawalan po sila ng gana. Oo, sabihin na natin restrictive yung mga provision ng ating saligang batas. Pero malaking factor po yung mga politiko nating mga crocodile kung bakit hindi po pumapasok ang mga dayuhang mamumuhunan sa ating bansa. Ito pong si One Rider Party List, kaugnay na po ito doon sa People's Initiative. One Rider Party List Rep. Rog Gutierrez doesn't view the release of retraction form for signature in the People's Initiative PI as a defeat for the particular movement for charter change, Chacha. Naku po. Ito pong ano na 'to, itong, congressman na 'to, tandaan niyo po yung pangalan niyang bata na 'yan, ha. At kung, saang, party list man po, dumapoy ang bata na 'yan, 'wag niyo pong iboto. Ngayon pa lang po mga kababayan, kung sakali itong, One Rider Party List na 'to, ikakampanya po natin 'to sa mga kasama nating rider na hindi po iboto yung One Rider Party List na 'yan. Nakikita na po natin yung tendency nitong bata na 'to na naghahari-harian, akala mo feeling entitled, napakayabang sa mga hearing, 'no? Antayin po natin siya po yung susunod na magiging Suarez diyan sa House of Representative. Ano ba Gutierrez, mentor mo ba si Suarez, gano'n ba 'yun? Mentor mo ba si Suarez kaya ganyan ka umasta sa mga hearing diyan sa House of Representative? At tanong lang natin dito kay Suarez, yan bang ito po problema sa party list sa ating bansa 'no, kagaya na lamang nitong si anong pangalan 'to, Gutierrez. Ano po ba 'to, rider po ba talaga 'to? O siya lang ang pinili ng One Rider Party List dahil magaling mag-epal at magsalita yan sa pagdating sa mga hearing-hearing. Kasi hindi tayo against diyan sa party list na yan, pero dapat ayusin sana. Yoong magrerepresenta sa isang sektor na kung saan iluluklok nila bilang kanilang representante diyan sa House of Representative, dapat sana kabilang naman talaga doon sa mga sektor na, rinirepresenta nila. Kagaya nito, rider ba yan? Oh. Baka nga hindi pa nakasakay ng motor, hindi baka labasan tayo ng nakasakay ng motor, baka nagpapa-picture lang sa motor 'yan. Mahirap na, baka maglabas sila ng larawan na katabi niya yung ano, motor, 'di ba? Yang si ano busita, rider 'yan. Kaya dapat kung sakaling ayusin man ang ating, ating saligang batas, idamay na rin yang party list na 'yan. Oo, kung talagang, magagawan ng paraan at, palitan yung party list na 'yan at, tanggalin na, tingnan po natin, pero tayo sa tingin natin kailangan lang ayusin yung pulisiya pagdating diyan sa party list. Kung irerepresenta mo ang isang sektor, siguraduhin mo na iyong, interest lamang nung sektor na yon ang iyong itutulak diyan sa House of Representative at yun ang iyong babantayan. Kasi inupo ka ng mga nagluklok sa'yo diyan para sa interes ng kanilang grupo o sektor na, rinirepresenta sa lipunan. Hindi yung pati yung SMNI, ano pakialam ng One Rider Party sa SMNI, prangkisa ng SMNI. Kung makapagsalita ka 'to, akala mo kung sino ka, nuknungan din po ng kayabangan 'tong bata na 'to. At, ngayon naman po mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na 'to, ah, ah, pakinggan po natin itong, mga nakikitang problema nitong, napakahusay na abogado at, talagang iniidolo nating si Attorney Trixie Cruz Angeles 'no. Pinakikinggan po natin 'to sa iba't ibang mga issue, kasi pagka inatake niya yung isang, issue, hindi siya one-sided. Hindi siya one-sided, talagang tinitimbang niya yung, pros and cons, ika nga, 'di ba? Pakinggan po natin 'to mga kababayan. Marami po kayong matututunan kay Atty. Trix.
Ulitin ko, they have nothing to do daw with the signature sheet. Ang purpose ng mga ads ay para maghikayat ng diskusyon ukol sa pagbabago o pag-aamyenda sa saligang batas. Pero ang laki naman masyadong coincidence na magkasabay sila. No? Later on, nung nagkaroon na nga late in January ng hearing on the proposed on People's Initiative, chaired by Senator Jaime, lumabas na nga ang pirma at inako na nila na sila. Bakit sila nag-lie muna? In fact, in one interview, sinabi ni Attorney Alex Avisado, hindi pa daw nila pwedeng sabihin kung sino ang may kung related sila doon sa signature campaign. As it turns out, dahil nga lumabas in the Senate hearing yung kakulangan nila dun sa registration nila sa SEC, baga meron na kumbaga, walang corporate personality na ang pirma. Ang pirma was actually an organization duly organized under Philippine laws and duly filed with the Securities and Exchange Commission before 2004. Pero dahil hindi nagagamit at dahil tumigil sila ng mga activities nila, in 2004, nag-issue ng certificate of non-use or certificate of revocation ng kanilang corporate personality. So, why would pirma undertake a signature campaign nung wala pa silang corporate personality? Kasi ang mga transactions require that. Bakit kailangan ng ganon? Because you will be accepting donations. Diba? Magta-transact kayo. Bibili kayo ng ads. Bibili nga kayo ng kung anik-anik. You will hold meetings. May mga taong i-hire kayo. Pero wala pa silang corporate personality at the time. So, paano umandal? Paano yung mga transaksyon? So, ang lumalabas ay yung mga transaksyon ay through Mr. Oñate. So si Mr. Oñate naman, inako niya lahat. Siya nagbayad ng ads, tumanggap ng donations, nag-organize, met with the speaker, and so on. So bakit nila inumpisahan even without a corporate personality? Kasi nagmamadali sila. Bakit sila nagmamadali? Because of the timeline. The timeline indicated that they would have to have a plebiscite by June 27, by July 8. And the certificate. Yun nga po kasi mga kababayan, meron po silang timeline na sinusunod dito sa dito sa People's Initiative na to. Sa totoo lang. Of the COMELEC should be out by June 27. Ito yung problema, nagkaroon nga ng Senate investigation at meron po silang inaagapan na mangyari. Meron po silang kinakatakot na mangyari. Kaya nila pinamadali itong itong People's Initiative. Na itong timeline na ito. Pero, napansin niyo, in spite of the meeting between Senator Zubiri, the President, and House Speaker Martin Romualdez, in spite of the hearings dun sa Senado, ay tumutuloy-tuloy pa rin ang pirma dun sa kanilang Charter Change Initiative, sa People's Initiative. Bakit? Kailangan po nilang mag-stick to the timeline pa rin. Kasi invested na sila. Bukod pa dito, meron na silang mga risks that were undertaken. And one of those risks, nakita natin in the last Senate hearing, ay itong AKAP. Now, AKAP is the most dangerous provision, the most dangerous thing that Senator Jaime or the committee has opened up. Kasi ito na po ang paggamit ng public funds. Dun sa iba, maaari mo pang sabihin na wala namang public funds involved, umariba kami, hindi pa naman tinatanggap ng COMELEC, and so on, no harm, no foul. Ay may kinolek ng mga signatures, pero kung ma-shutdown yan, wala namang mananagot, walang krimen, walang kahit ano. But once we're talking about AKAP, this is where pumapasok ang public funds. Dito na magkakaroon ng issues not just about violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, but also possible plunder. Yeah? Posible malversation, technical malversation, posible yung mga, in addition to that, nakapag-prepare ang Kongreso ng miraculous amount of 12 billion para sa COMELEC for the conduct of elections, plebiscites, referenda, etc. Napakalaking coincidence naman yon na nakapaghanda sila ng pera para magamit ng COMELEC just in case magkaroon ng plebisito. May galing ng bolang kristal nila.
Galing. na-predict nila na magkakaroon ng People's Initiative na posibleng mga ilangan ng plebiscite or referendum. Ibig sabihin po, ginagawa pa lang itong budget para sa 2024. Nasa utak na nitong mga congressman na to na maglaan na ng pera para sa plebisito. Di ba? Kaya nga nagtaka din yung yan yung naging unang issue, yung budget na yan. Nasa 12 billion po ata yan nasa ng COMELEC na hindi naman request, ilinagay lang doon. Ngayon pala, habang nananahimik ang lahat ng mga issue sa ating bansa, ginagapang po nila itong na to, People's Initiative. Noong 2023 pa na last quarter ng 2023. Ibang klase po talaga mga kababayan. So, yan. So, all of it is falling into place. So, ang framework natin ngayon is the timeline na inilabas ni Senator Amy early pa lang, mid-January, before pa siya nagpatawag ng Senate investigation. So, itong mga nagsasabi din na bakit pinabayaan ninyo, bakit hindi kayo kumibo about itong insertion, nung January, ito yung sinabi ni Senator Amy. Oops, wait. Ito. It was quoted in CNN, wala na yung CNN website, but it was also reprinted in the national policy. So, ito sabi niya, may addition, 14 billion pala ang inad dun sa budget ng COMELEC. So, wala siyang alam din dun sa budget ng COMELEC kasi sinabi niya, siya yung head ng Committee on Electoral Reform. So, hindi dumaan sa Senado yan. Sa madaling sabi, isa pa yan dun sa mga singit. Sabi niya, wala man binabanggit na charter change doon sa budget. So sabi niya, I'm really puzzled because I wasn't privy to the BICAM. So kailan pa to sinabi? January, di maliwanag itong oras dito. January 13 or 12. Sabi niya, truth be told, I haven't been attending the BICAM because they are like 2-minute photo ops and no real debate is conducted. Okay, so maliwanag yan. Even before di siya umattend ng BICAM, at nagulat na nga siya dun sa 14 billion na siningit using again her signature which was given after the Senate. Malinaw na po ngayon na itong na to, AKAP fund na to, talagang siningit po ito. Deliberations on the GAA. So, ito yung ko nga Alam nyo, kung hindi nila ginawa itong People's Initiative na ine-etchipuera nila ang Senado, tumuloy-tuloy ito na hindi natin nalalaman. Kaya talagang up in arms ang Senado is because nakikita na nila na parang fini-phase out na sila. So as early as mid-year this year or by August or so on, kung sakasakaling patuloy ang People's Initiative na yan at magawa nila ng paraan para majority ang bumoto for the voting jointly and based on the call of either the Senate President or Speaker of the House, by next year, wala nang Senado. In January, early January, at that time, nung nagpa-interview pa si Senator Amy, ang sabi niya is her brother was not keen on Chacha. So as far as we all knew, even the President was reiterating his position na hindi priority ang pagbabago ng saligang batas. So, what does this also say about the whole proceedings? Now, this was being conducted in secret. Now, I'm not sure if the President actually knew or didn't, pero once he had been made publicly aware of this, ang iniintay natin ay reaction. And so he did react. At sinabi niya, sige, ganito na lang. Ang sabi niya sa Senado, ganito na lang. Let's stick to the economic provisions o maggawa kayo ng mga resolution and so on. And so, inassume ng Senado na hindi na po matutuloy ang People's Initiative. But what happened was, pinasa nga yung mga resolution at i-discuss nga, magkakaroon nga daw ng Constituent Assembly, pero tumuloy-tuloy pa rin ang People's Initiative. And so, what does this mean? Either may sumusuway sa Presidente or the President by either negligence or tolerance is saying na, sige, tuloy nyo pa rin yan. Hindi ako makikialam. So anong ibig sabihin nito? In general, what we need to watch out for is that tutuloy-tuloy pa rin itong initiative na ito.
So tuloy-tuloy pa rin ang mga pangyayaring ito. Bakit? Because they have an eye out. Tinitingnan nila, they are really so suspicious kasi doon sa sa mga real or Ano po, sa salitang kanto, mga praning po sila, mga praning. Mga praning po imagined sila. political enemies nila. Ito lang ang masasabi ko about that. In 2022, until 3 or 4 months after, walang real enemies na politicians ang administrasyon na ito. Solid ang House. Medyo solid ang Senado. Pero ang nakikita natin doon, hindi significant yung mga Duterte associated politicians. And most of them were fully 100% committed to the Marcos administration. So, Correct. what started to change? Ganito yon. The Marcos administration, and there's no way to say this other than this way, out and out, has always been suspicious of the Dutertes. Kahit walang ginagawa, kahit fully committed si Vice President Inday Sara sa Marcos administration, kahit wala silang ginagawa, may suspicion emanating from the core of Malacanang. Ayun. Ibig ano po, praning. Ibang klase. Sa tingin natin, parang tama yung sinasabi ni Tatay Digong. Baka nasosobrahan po sila kaya napapraning na sila. Baka biglang gumalaw yang si Sara kunin yung pagka-presidente. Hindi biro yung boto niya, naka 32 million yan. Inutusan yung si Tams. Tams, birahin mo na. People's Initiative tayo. Palitan natin palitan natin ng gobyerno. And they were always afraid na baka gumalaw. They were afraid, particularly because GMA, Gloria Macapagal Arroyo, is associated with Inday Sara, Vice President Inday Sara. And they have always and consistently worried that GMA might spring a trap the same way that she took power as president years ago. So, with this in mind, alam natin na itong mga ganitong plano, charter change and so on, to maintain a hold on power has always been in their plans. From the Okay. start yan, nasa plano nila, which would explain kung bakit yung mga Duterte appointees maagang tinanggal. Pinagtatatanggal. Tapos kahit mga plantilla who were appointed in the former administration are looked on with suspicion. Now it's not it's not an accident that they have been removed. That is how this government has been working, at least since October or November of 2022. Before that, hindi masyadong issue. Okay. Magtatanggal lang po ako ng trolls. Ayan. Ayun. Ibig sabihin, plano na po talaga na itong People's Initiative na to. Talagang noong napunta sa Malacanang, siguro na-feel na itong mga tao ngayon sa Malacanang. Masarap pala dito, no? Ang sarap pala sa palasyo. Wag na kaya tayong umalis. People's Initiative kayo. Hindi po yan. Yan din yung ginawa ni Marcos Sr. Sa bagay, meron nga kasabihan, history repeats itself. Nawa, itong administrasyon nitong si Marcos Jr., hindi niya sapitin yung kapalaran na sinapit nitong si Marcos Sr. Kung sakali, pagpapatuloy po nila, ang mga ganyan nilang galaw, magsasalita, aalma ang sambayanan. No? Aalma po ang sambayan ng Pilipino. At hindi po gusto ng Pilipino yung mga ganyang klase. Kaya demokrasya tayo eh. Kaya ginawang every 6 years. Meron ba kumukontra yung every 6 years nagpapalit ng presidente? Wala, di ba? Kasi yun ang gusto ng Pilipino. Yun ang gusto ng sambayanan. Nagkapobya na ang sambayan ng Pilipino dito kay Marcos Sr. Nung nakaupo ng presidente, di na umalis. At ng Petrang Garapata. At kung sakali mang mangyari yun, sana hindi rin maulit yung pagkakamali na ginawa ng ating mga magulang, mga ninuno nung 1987 na
Yung nangyari kay Cory Aquino. Sana meron tayong leader na hindi lang Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!